magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang naghihimlay, masama rin ang ugali at isa pang kasama ay ang laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkup ng mapagpala mong kamay. O Diyos, ang iyong pag-ibig, mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula silang lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ang sa amin ay umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y huwag tulutan na ako ay salakayin o ang mga masasamang gusto ako'y palayasin. Lahat silang masasamay masdan ninyo at nagupo sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Glory, glory, glory to God. Tayo manalangin. Hallelujah. Tunay na ang iyong pag-ibig ay pangwalang hanggan. Ito hindi kayang sukatin ni numan. Ito, Panginoon, ay lubos ang katapatan at kailanman hindi lilimot sa kanyang mga minamahal. Kaya salamat po, Panginoon. Kami ay naparito upang muling magpuri sa nag-iisa, sa walang katulad, makapangyarihang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, noon, ngayon, magpakailanman. Sa inyo po ang aming pasalamat sa patuloy niyong kabutihan at pag-ibig. Sa inyo rin ang aming kapurihan sa mga dakila mong gawa sa amin, Panginoon. Ang mga bagay na hindi namin kayang gawin, ikaw ang gumagawa para sa amin. Sapagkat mabuti kang Diyos, mapagmahal kang Diyos, maawain, mahabagin, at patuloy na nagmamalasakit sa lahat ng mga umaasa, nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo. Hallelujah. Glory, glory to God, Father, as we group together, as we gather together in your name, and praise you and worship you and listen to your word. Cleanse us all and fill us with your Holy Spirit. Fill our family, our homes, our worship room, our midst with your mighty presence, with your awesome, mighty, merciful, loving presence among your children. Glory, glory, among your people. Thank you, thank you, thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy tayong sumamba at magpuri sa magitan ng sangawit. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang mapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon magpakailanman, luwalhating ka.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman luwalhating ka. Pag-ibig mo sa akin. Ikaw ay ang dahil ko sa sambahin. Kita Panginoon sa Panginoon. Ikaw ang dahil ko sa sambahin. Aawin kita at tutuloy Panginoon. May buti mo sa akin. Aawin kita at tutuloy Panginoon. May buti mo sa akin. Aawin kita at tutuloy Panginoon. May buti mo sa Panginoon. May buti mo sa Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? So it's about time to give glory to God. Hallelujah. Sharing. Huwag pong madamot. Kailangan po ng sharing. Pagka hindi nyo sinishare, pinagdadamot nyo. Kaya dapat i-share. Glory, glory to God. Amen. Hallelujah. So, do we have any sharing? Yun, no? May tumayo. So, habang hinihintay natin siya, maghanda po ang iba. Meron po tayong sharing. Tunay nga na katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Tunay nga na napakasakila ng katapatan ng Diyos.
para sa family ko. Ito matagal ko nang inaano kasi wala lang akong ano na ano ngayon dahil nga sa kalagayan ko. Pero ngayon, okay na, sige na. Unang-una, pasalamat ako sa Panginoon dahil sa kalagayan ko ngayon, alam ko naman na unti-unti ginagawa ng Panginoon ang pagbabago ng kalusugan ko. Unti-unti nagsisensya ng mga tao na pwedeng tumulong sa akin, pwedeng magdala sa akin kung saan man na pwede akong ma-massage, pwede akong ma-therapy. Pasalamat ako sa Panginoon. Tunay nga na napakalaki ng Panginoon. Kahit na sabihin mong malayo ang Manila Hills, pero akyatin yan. Pero nung Sabado, nagulat ako. Nilakad namin, sabi ko nga kay tatay, nilakad namin tayo hanggang outpost. Oh, pataas yun ah. Oo nga eh. Nagulat nga ako eh. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Tayo, tuloy nga na umasa lang tayo sa Panginoon sa ating mga kagalingan sa Kanya. Lahat ng ating mga nararamdaman, binigay niya sa akin to dahil may purpose siya sa akin. Yun lang ang aking nasa isip. Pangalawa, papasalamat ako sa Panginoon kahit malayo ang Mascap, yung fellowship ng July ay nakarating ako ng Mascap sa dulo pa ha. Praise the Lord. Nandun ang mga kapatiran na patuloy umaalalay sa akin. Nagkaroon ng women's fellowship doon. Tapos may mga bring home pa. Tuloy nga na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, hindi ka pinapabayaan. Kagaya ng binasa natin sa Abi 37 kanina, ay 36. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Nandiyan lagi, nakaalalay. Kahit ikaw magbago, pero siya, tunay nga na ang Diyos ay hindi nagbabago. Pangatlo, ano pa ba? Kahit na ganito ang church natin, tunay nga na tuwing Sunday, hindi nga ako nagpatotoo, pero nandito ang Espiritu ng Diyos. Nandito na umiikot, tuwing prayer, tuwing kahit tayong kukunti lang, nandito talagang ang Panginoon nakapaligid sa atin. Puri ng Diyos. At sana ang papapasalamat ako kay Christy, kahit na 2 months ba siya? Kahit papaano, sabi niya, uwi siya sa kanila. Nasa probinsya sa ngayon, sa Dumaguete. Tuwing Sunday na nandyan siya, nagsisimba siya dito. Puri ng Panginoon. Yan ang mga members natin na kagaya nila Shena, nila Carna, wala na yung iba. Meron pa rin. May aalis, may papalit. Ganun. Puri ng Panginoon dahil hindi naman tayo after sa mga kapirahan nila, kundi yung sila mismo, pagkataon nila, magsuko sila sa Panginoon. At papasalamat ako sa Panginoon dahil ang family ng Cariaga, napakakonti lang. Kailan ka umuwi? Kailangan mo umuwi sa Ilocos para lang mabigyan ka ng kasiyahan. Meron man dito sa Maynila, pero halos ang lalayo din namin, biro mo sa Taguig. Kami na lang. Tapos, ko naman yung kapatid ko na inatake din. Sakit. Sabihin ko sana, naalala ko si Pastor Amir na, wag mong angkinin yan na kayo ay mayroon lahing high blood. Hindi eh. Talagang ganun. Yun na nga yun eh. Pero, siyempre, hindi mo naman kailangan kontrahin. Ano niya yun? Yung set ng mind niya yun yung ganun. Nang taon nasa maayos naman. Family lang mainit. Kahapon, yun yung kapalit sa family ng Cariaga, yun ang
malapit lang para sa amin. Puri ng Panginoon at napasyal sila kahapon at magkakapatid na buhay. Yung isa naman nasa probinsya pa, buhay pa. Yung iba nasa probinsya din ng family. Yung wala naman, anak na lang. Puri ng Panginoon at masaya at nakakaluwag ng ng kalooban. At sabi ko nga lahat na kami, halos senior na. Ako nga, sabi ko, mag-62 na ako ngayong October. Kung kailan ako nag-60, saka ako naramdaman ang ganitong pagka na mild stroke ako. Pero sila, wala pang mga 60, 56, mga merong 4 years nang na-stroke. Ang kanya lang nabamagit, nay, 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 yung asawa ni Frede. Walang salitang iba, kundi nay, nay, nay. 56 lang yun. 4 years na siyang stroke. Kuya Raul naman, pareho kami ng lakad. Puri ng Panginoon, kahit na ganun ang buhay mo, hindi pa rin nagpabaya ang Panginoon. Financially, physically, medyo binigyan tayo ng aral sa mga nararamdaman. Pero alam ko, mga aral lang yun. Dakila pa rin ang Panginoon at siya pa rin ang tunay nating sasandalan at aasahan. Tunay nga ang katapatan ng Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niya ay wagas at dito nagbabago, hindi nagbabaliw, hindi nagpapabaya. Puri ng Diyos. Kay dakila at tapat. Puri ng Diyos. Next. Sabi mo, next. Tatayo na Hindi na kailangan next pa. Ayun o. Dito na ako. Pwede na ako. Mamaya. Tayo. Tutuloy na ako. Puri ng Diyos, maraming salamat. Nakakahiya din talaga sa sabi na huwag na natin ikahiya ang pagpatotoo dahil paano natin na matutuunan ang mga bagay na pinagaloob sa atin ng Diyos. Pero huwag natin sabihin na kunti lang tayo. Pasok tayo sa sinasabi ng Diyos Dalawa man tatlong magkatipon sa kanyang harapan. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Isa pa, itong naranasan natin sa mga hirap na ako rin, hindi na matanggal-tanggal yung maga ng aking paa dahil may gout nga ako. Pero sabi ng Diyos sobra yung niya sa atin pakinabang Tama na yun. Tanggapin na lang natin ang buong puso. Kaya pasalamat tayo palagi kay Lord. Purihin ng Diyos, maraming salamat na ang kabutihan niya ay hindi nagmamaliw kailanman. May share lang ako doon sa Roma 25 ba yun? Na sinasabi niya na ngunit kung hinihintay natin ang mga hindi natin nakikita, ay hindi natin yung mga pagdating niya sa natin. Ang ganda nun doon ako na-touch sa sinasabi niya 25 Roma. Ngunit kung hinihintay natin ang mga na hindi natin nakikita, maasahan natin na pagdating ng panahon, siya ay darating. Yun ang inantay natin. Huwag tayo aasa sa nakikita natin kahit pansanlibutan lang po ito Pero yung hinihintay natin yung hindi nakikita, yun si Kristo darating, yung sobrang pagpapala natin. Kaya maraming salamat na sa kabutihan niya, na ito ay kailanman hindi ito nagkukulang sa atin. Sobra-sobra ang atin natanggap para sa Kanya. Puri ng Diyos, pagpalain ang simbahan na ito at ang ating pastora ay palagi ito pagpipili dapat natin para dubliin ang kanyang kalakasan at magpatuloy ang kanyang paglilingkod sa atin. Sobra naman din noon pa hanggang ngayon, andyan pa rin siya nakatayo. Kapurihin ng Diyos sa ating pastora. Hallelujah. Thank you.
Meron pa po ba? Sabi nga sa salita ng Diyos, hindi naapektuhan ng Diyos sa kung marami man o konti. Mas gusto pa nga niya yung konti eh. Naalala niyo yung si Gideon? Sabi niya, "Ang dami naman mong nirecruit. Ganito na lang." Sabi niya, kung sino, painumin mo sila dyan sa brook na yan. Pagka inom na parang aso, yun na yun sasama mo. Konti lang, di ba? Para mas mag-glorify ang Lord. Eh yung pag madami, napapahaleluya pero nakatingin ng paghanga dun sa mga leaders, mga pastor. So, nababawasan yung glory ni Lord. Di ba, naalala niyo yung pastor na bisita natin, no? Nagtaka siya, paano na-sustain ang church down natin? At ikaw, sabi niya sa akin. Sabi ko, di ko alam, tanong mo kay Lord. Sabi ko, di ko alam, tanong mo kay Lord. Sabi niya, paano mo na-sustain ang church? Ay, ganyan lang ang member mo. Ganyan lang member ng church. Sabi ko, di ko alam, tanong mo kay Lord. Di ba? Si Pastor Delphine na sumalangit nawa. Praise the Lord. Naalala ko yung kwento niya na 50K ang kanyang sweldo doon dyan sa Songkyul. Galing siyang Davao. Anyway, God is good. Nga sa ngayon, ang mga daming pastor ngayon na medyo naapektuhan ng kasakitan. Itong 2 linggo ay masama din ang pakiramdam ko. At ang dugo ko, bago kami pinuntahan ng Yakap. Alam niyo ba yung Yakap? Yun na pala yung ating, pangalan sa nag-clinic ng sa PhilHealth. Kaya kung magpapagamot kayo, doon kayo sa Yakap. May na-affiliated ng PhilHealth natin. Basta na alam nyo yung ID nyo, dala nyo, ay pwede kayong check upin. Ngayon, libre po yon dahil sa PhilHealth. Tapos, nag-BP ako, 170 over 120, highest yun. Breaking the record ng 160. Kaya, tapos pagka natulog ako ng maaga, nagigising ako ng maaga. Katulad kanina, nagising ako, medyo natulog ako ng maaga. Mga alas 10, maaga na yun, alas 10. Hindi ko alam, alas 10, alas 9. Ay, nagising ako noong 2:30. O, di hindi ka, 3:30. Di hindi ka na makatulog. O, di puyat. Pero, ganoon talaga ang, yung meron tayo, may nangyayari sa katawan natin na hindi natin naiintindihan eh. Diyos lang nakakaalam. Anyway, God is good. Meron siyang katapatan sa atin kung ano man mangyari sa atin. Mahalaga nandyan siya. Glory to God. Amen. Meron pa po ba? Kung wala na po, ay magtungo tayo sa Titus, ang ating pagmumuni-munihan sa Titus. Ang Titus po ay sumunod sa ikalawa, no? Timoteo. At ito ay pastoral letter din, katulad ng Timothy. At ibig sabihin, kung pastoral letter, si Tito ay pastor, no? Si Pastor Tito. At sinulat po ni Pablo after ng first imprisonment niya. Pumunta diyan siya sa Crete, saka iniwan niya yan. Siya isa sa mga faithful companion, faithful na kasama lagi ni Pablo. So katim niya yan, katulad din ni Timoteo. At iniwan niya yan sa Crete para sa lahat ng buo daw ng mga barangay doon ay mag-set ng leaders at magturo ng maayos para tungkol sa doktrina. At sabi ko nga sa inyo, nung time na yon, dalawa yung kalaban ng ebanghelyo, yung nagpe-persecute
Yun yung external. Yung nagpe-persecute sa lahat ng mga ginagamit ng Diyos, external yon, force. At yung internal, yung ibig sabihin, yung mga kasama nila dyan sa fellowship na nagpapakalat ng maling katuruan at nagrarahuyo. Yan. Yan yung internal. So ang ating talagang battle, no, na isang Kristiyano, mas lalo ng isang leader, external and internal. And we must be always prepared. Sabi nga ni Jesus, pray, di ba? That you may not enter into temptation. For the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang gagawin mo lang, pray, pray, pray. Bible and prayer lang ang ating number 1 na palangga dyan. Na ating pang sangga sa battle o yung pang kontra or panglaban sa ating battle. So, ba't nawala yung title? So, itong Titus na to ay sinulat nung, nung 65 AD, no? Yan. Naisulat ng 63. So, nag-appoint siya ng elders at sabi nga, nag-set things in order siya. Inayos niya. Ito ang elder dyan. Elder dito, elder dyan. So, yung mga elders po, kung hindi kayo nagkakamali, ang elder po ay dapat tagapanguna rin ng church. No? At nagtuturo din sila. At sila din sila yung parang pinakapastor doon. Kung tawagin nung time na yun ay elder. Hindi ito yung matanda. Kundi matanda sa iglesia. Ang ibig sabihin ay leader. No? At alam niyo naman, kaya nga sabi natin, si Timothy ay itinuring na batang pastor. At siguro, ito rin tingnan natin sa itong si Titos ay ganun din. Young pastor din siya. Yan. So, mayroon tayong idea. At, pero ang sabi nga nila, pagka nung araw, yung time na yan, pag sinabing young pastor, para mga 40 years old lang yan. Young. No? Tayo pagka young, pagka 40, di na yung young. Guyang na yung guyang. Gurang na. So, yun ang sabi-sabi, pagka 40, young pa rin siya. Mas lalo na sa responsibility and leadership. No? Sa atin, sa organisasyon natin, kailangan tumungtong siya ng 26 pataas bago siya mag-apply. Pero ang unang apply niya ay anong tawag dito? Exhortation certificate muna. After 3 years, pwede na siyang mag-apply ng license to preach. And after another 3 years ata or 5 years, hindi ko ma-memorize pa yung mga patakaran, ay pwede ka na mag-apply ng ordination para maging head minister or pastor. So si Titos ay young pastor. Pero, so hindi yan nakukuha sa young or old. No? Mahalaga, faithful and trained. O kaya, naturuan at na-train. Taught and trained. So, yun ang complete package na isang leader. At meron pa isang T, tested. Yan, nasubok. Oo. Paano mo naman masusubok kung hindi mo susubukan? Kaya yan, di ba? So, ang discipleship na dumaan sa teaching, training, and testing. Yan, tatlong T. Okay yun, Noy. Magandang pattern yun. Patakaran. Kaya minsan pag nasusubok, ay, mahina pala yung kapatid sa ganito. Medyo anhin pa natin to. Kunti-kunti pang bantay to. At titignan pa natin kung talagang maninindigan pa to. No? Kunyari, ang isang tao mayroong kahinaan yung isang lalaki may kahinaan sa babae. Yung ganyan, di ba? Okay, may kahinaan sa material o pera. May mga ganyan, may kahinaan. So, ano pa yan? Medyo lulutuin pa yan. A-N-N pa. Tayo manalangin. Father, we come before you. We will look at you through the book of Titus, to the letter of Paul, to the young pastor.
Bless us. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So itong si Titus o si Titus ay ang pastor na naharap din katulad ni Timothy. Naharap din siya sa hamon, no? Dahil magulo pa ang church, wala pang organisasyon. Kailangan mag-organize siya. Kaya mag-a-assign siya ng elder at ang pinaka mahirap na trabaho din ay yung pag-a-assign ng elder. Kaya nga sabi ni Paul sa kay Timothy, huwag ka naman basta-basta mag-assign o kaya huwag ka basta-basta magpatong ng kamay, no? Kailangan wag bago sa pananampalataya. Kailangan nasubok nga, naturuan, nasanay at nasubukan. Yan, na? Undergone teaching, training, and testing, no? Kaya meron din sa pagba-Bible school, no? Kayo kung gusto mag-Bible school. Sabi ko nga sa inyo, masuportahan natin. At online ngayon, ang hanggang ngayon ay ginagamit pa nila. Merong online, merong on-site. Depende. Dahil tayo, nag-a-adapt tayo sa panahon, no? Kaya praise the Lord. Kung gusto nyo mag-online, ito, no, anong to? No strings attached. Malay mo, kung saan ka dalhin ng Panginoon. Mamahalaga, may masuportahan tayo na matitraining, mapapag-aral. No? So, kung kayo ay at least 20 above, tapos ng high school, pwede pong sabihin nyo sa akin, no? Na kung gusto nyo mag-online, pwede naman po online. Natapos ang OJT nyo dito sa church natin. Yan yung tinatawag na training. Yan yung OJT, on-the-job training. Kunyari, tinuruan kayo pa magturo, magtuturo talaga kayo. At magre-report kayo. May tinuruan akong 3, 2, ganyan. Tapos, may mga assessment yan. And validation. Ang mahalaga, nakita natin dito yung continuity. No? Sabi ni Paul, these things that I have taught you, teach also to others. Kasi pag tumigil po, ay hindi po kakalat, hindi lalaganap. Kasi tumigil. Kailangan merong matuturo. Kaya unang-una kong tinuturo sa inyo, una, kayo mismo ay matatag bilang Kristiyano. Meron kayong basic knowledge of who you are, what you are, no, in Jesus. Meron kayong assurance, salvation. Meron kayong follow-up lessons. Yung mga basic, alam niyo kung na Kristiyano kayo. At mas maganda kung nabautismuhan ko na kayo. Pangalawa, ay alam nyo kung bakit kayo naging Kristiyano, paano kayo naging Kristiyano, at mga pinangahawakang verses. Alam nyo, naligtas kayo. Yun mga, alam nyo, manalangin. At meron na kayong nasimulan na relationship kay Lord. Everyday na kayo nakikipagniig kay Lord. Meron kayong developing relationship kay Lord. No? Yan ang pinaka-importante sa isang disciple. At pagkatapos, pag nakita mo sa sarili mo na nakaka-set up ka na ng ganyang discipline, pwede ka na mas mataas na antas na disiplina, yung training or yung schooling talaga, formal schooling with proper training. Yun po yung pangalawang steps bago kayo talaga maging leader. So, kung hilaw po, wala po talagang magawa rin. We cannot prosper we cannot fulfill our functions, no? So ito si Titus ay kailangan daw mag-appoint ng elders, no? Na merong proven spiritual character. Yun napatunayan na merong karakter na spiritual sa tahanan at sa trabaho. Yan. Kasi daw, yung ibang tao daw po, Kristiyano lang sa trabaho, pagdating sa tahanan, nandun na, lumalabas na. Yung tunay na kulay. Kaya po kailangan, proven character or proven godly character. Hindi ito, sa akin, mas gusto kong gamitin yung kaysa spiritual character. Proven godly character. No? Inside and out. Ibig sabihin, sa loob ng tahanan at sa labas ng tahanan.
Praise the name of the Lord. Glory, glory, glory. So yan. Yan ang si Titus, no? At may mga doctrine siya na dapat nating tignan. So tignan muna natin yung chapter 1. Okay, chapter 1. Nandito tayo. Sabi dito, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. Kung gusto niyo si Paul pag-aralan, yan, makikita niyo na kagad. Si Paul, a servant of God. Kayo po ba ay alipin o lingkod ng Diyos? Katulad ni Pablo. An apostle, ibig sabihin, kayo po ba ay pinadala ng Diyos, no, na mangaral o ano ng mabuting balita. Lahat po tayo ay pinadala ng Diyos sa mundo na ito. Kaya nga po yan ang tinatawag na ang tawag dito, purpose-driven life. Ano yung layunin mo? Bakit ka isinilang sa mundo? Yan, ang unang-una, para makilala mo at maipakilala mo ang Diyos at ang Kristo na anak niya na tagapagligtas. Yan lang po yung purpose-driven. Kaya sabi ni Pablo, ano yun na-discover niya kasi mismong ang Diyos ang sumampal sa kanya. Naalala niyo nung nahulog siya sa kabayo? Saulo. Saulo pa ang pangalan niya. Hindi pa siya na-born again. Hindi pa na-convert yung pangalan niya. Kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako tinutuligsa? Diluhod siya. Sino po kayo, Panginoon? Sabi niya, ako si Kristo na lagi mong tinutuligsa. Ay, naku, patawarin niyo po. Kaya ngayon, sabi niya, papakita ko sa iyo paano ka suffer, no? In following me. Ayan. Kaya kung gusto niyo pag-aralan si Pablo, sa lahat ng mga sulat niya, makikita mo siya. At saka makikita mo din siya sa gawa. At si Pablo talaga ang ideal image of a follower and discipler of Jesus Christ. Siya talaga nakapagpatuloy ng gawain ni Kristo na makapagpadami. Praise the name of the Lord. So, makita natin dyan. Ayon sa pananampalataya, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng makadiyos. Yan yung naging mission niya, no? Yan yung naging layunin niya. So tayo, ano po ba yung ating ay, ang sarap ng buhay ng dalawa. Walang ginawa kundi mag-gaming. Maglaro. Ay, ang sarap ng tawa ng dalawa. Tawa ng tawa. At sabi niya, patulugin mo nga yung dalawang yan sa'yo. Sabi niya, ayaw kasi magtatanim pa daw sila. Magtatanim. Noon sa cellphone, ano bang game yun na nagtatanim? Nagtatanim sa gaming. Ay, ang sarap-sarap. So, masarap talaga maging bata kasi wala kang hinaharap na responsibility, no? Pero once na nagkaroon ka na ng responsibility sa buhay mo, doon mo marirealize yung hirap ng nanay at ng magulang mo. Sa ngayon, patawa-tawa ka lang. Pag walang siraing, hindi ka nga namang problema eh. Di ba? Pero yung nanay at tatay, nag-iisip, ay, naku, baka walang nagsaing walang nagluto ng ulam, mga ganyan. So sabi dito, ang sabi ni Pablo, yan, patibayin ang pananampalataya. Sino ba ang matibay na ang pananampalataya? Wow. Amen. Ano ba ibig sabihin ng matibay na pananampalataya? Yung bang kahit na nasuntok ka at tumumba ka, tatayo ka. Kahit pasuntok ka ulit, tumumba ka, tatayo ka. Yan ang matibay na pananampalataya. Hindi ibig sabihin na hindi nagkakamali. Hindi ibig sabihin na umaatras. Hindi umaatras. Hindi sumusuko. Hindi lumiliko. Padayon lang sa pananampalataya. Sa pagsunod. Katulad ni Pablo na kahit nakulong siya, nangaral pa rin siya. At yun ang naging paraan para lalo siya nakapangaral. Lalo na sa mga emperador.
Nakapangaral siya. Biro mo, mangaral ka sa mangaral ka nga kay Marcos. Ikaw, kung kaya mo mangaral kay Marcos, di ba? Ah, yun ang ganon. Sa mga biro mo, hinirang ng Diyos para patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman. Yeah. So, faith, knowledge, palawakin ang kanilang kaalaman, knowledge of the truth, sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng maka-Diyos. Knowledge of the truth so that you may live according to the purpose of God. Tingnan natin sa English. Sabi dito, but has in due time manifested, anong version? According to the faith of God's elect and the knowledge and the acknowledgement of the truth, which is according to godliness, in hope of eternal life, which God cannot lie, promise for him before time began. Parang hirap intindihin itong na. But has in due time manifested his word through preaching which was committed to me. Yun. According to the commandment of God, our Savior. Yan. Pinakita niya yung salita ng Diyos sa magitan ng pangaral. Yan. Itinalaga naman kay Pablo at iniutos niya. No? Ng Diyos na kanyang tagapagligtas. Yan. So yun yung nakita natin na nakita ni Pablo, purpose and mission niya. No? Magturo, mag-train. No? Sa ating programa, ano yan merong apat na steps. No? Evangelism, tapos assimilation, big sabihin gagawin siyang kasama sa church member. Tapos training, tapos sending, pagkatapos ng training. No? Ito, nakasetting to sa ideal na setup. Ang ibig sabihin, considering na yung tao walang problema sa sarili niya, sa karakter niya, at talagang fully, devoted na kay Lord. Ganyan. Kaya kasi sabi sa atin, pag nagpipili tayo, sabi ko kanina, kailangan naturuan, undergone teaching, training, and testing. At least nasubukan. Hindi lang to basta training or on-the-job training, kundi naharap din siya sa mga pagsubok. At makikita mo kung talagang hindi aatras. No. At pag nagkamali siya, repentant siya. Yan hindi magmamatigas. Imbis na magsisi, nagmamatigas. Yung mga ganon. Madami po tayo ngayon mga pastor na medyo dumaan sa ganyang pagsubok. Kaya nga sabi natin, kung talaga sila ay mahipo ng Diyos at sila mismo mag-aayos ng sarili nila. Di ba? Naapektuhan yung mga relationship. Pero kung ikaw talagang nangungusap ka kay Lord at ang Lord nangungusap sa'yo, imposibleng hindi mo aayusin yun May kasalanan ka o wala. Kasi, ando kayo sa isang family di ba? Nando kayo sa isang family. Pamilya tayo lahat ng Diyos. So, yan yung mga pinakita na purpose naman ni Pablo dito sa kay Titos, no? At sinabi niya dito yung mga patakaran. Sa verse 5 sabi ito, for this reason I left you in Crete. Iniwan kita sa Kreto, no? That you should set in order the things that are lacking and appoint elders in every city as I commanded you. So, inutusan siya na mag-set up o magtalaga ng leader. No? Pero ano yung mga katangian ng leader? Number 1 sa leader, blameless. Yung, meron bang tao lang kapintasan? Siguro, hindi naman doon sa standard na sinasabi ng ideal standard na walang kapintasan. Na? Kasi, meron at meron yan Di ba? Di ba sabi ito,
magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa iniutos ko sa iyo, italaga mo. Sabi dito, bawat bayan, di ba? Sabi sabihin, bawat barangay, merong elder. Pero dahil malaki ang barangay, dapat in every community, may barangay. Ay, merong elder. Kunyari sa San Jose, ilan dapat ang pastor? Kung tayo ay 180,000, dapat ang pastor dyan ay 180. Kasi one pastor per 1,000. Kaya mo bang alagaan yung 1,000? Di ba? Di rin, no? Pero ikaw, bilang elder, mag-alaga ka ng 10. Oh. Kung may, yung 10 na yan, mag-aalaga ng tig 100. Oh, mahirap pa din yun. Yung 100 na yon, yung 10 na yan na mag-aalaga ng tig 100. So, meron 1,000. So, meron ka ng 1,000. Nagli-leader. 1:100. So, okay lang yan. Tapos yung 10 na yon, ikaw yung elder. O, di ba? So, ano ka? Overseer. Praise the Lord. Ang ganda, no? Maganda mag-orderly ang church ng Lord, no? Sabi dito, kailangan walang kapintasan, isa lang ang asawa, at ang mga anak ay mananampalataya. Oh, mahirap din yan, no? Pero pag ganon, ganon talaga eh. May pagpipigil sa sarili at hindi suwail. Hindi rebellious. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin. Ito yung mga kapintasan na obvious, no? Ha? Ito yung kapintasan na obvious. Ano? Hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim, bukas ang tahanan sa mga panauhin, hindi madamot, maibigin sa kabutihan, no? Mahinahon, matuwid, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Kung kailangang matatag siyang nananalig, yan pa, matatag ang pananalig, kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natututunan niya. Yan, ibig sabihin natututo rin siya. Hindi ibig sabihin, ano kagad siya, no? Perfecto kagad. Hindi. Nag-grow din siya. As a pastor, nag-grow din siya. Oo, nag-grow din. Kung dati, sabi nga ni Pastor Butch Conde noon, sabi niya, ang damot ko noon. Matakaw ako noon. Sabi niya, pero ngayon, konti na lang. Di ba? At least, nagbabago siya. Di ba? Tinatawa niya kami noon, pero may grain of truth yun. No? Merong katotohanan yun. Pero at least, honest siya. Kasi ang malaga, honest ka sa sarili mo at sa Diyos. At handa kang patuwid. At handa kang maging matuwid. Best effort, ka nga. Gawin mo yung kaya mo. Gagawin ng Diyos ang sa Kanya. So, sabi dito, kailangan matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natututunan niya. So, ibig sabihin, hindi niya alam lahat kaagad, di ba? Upang ito'y maituro naman niya sa iba. Yun ang pinaka-aspeto ng leadership. Nag-aaral siya, natututo siya, tinuturo niya sa iba. Upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Yan. Kung nagturo siya, tapos may sumalungat, tapos naniwala siya doon sa sumalungat, di lahat na lang sa salungat sa kanya, paniniwalaan niya. Kasi wala siyang matibay na paninindigan sa kanyang sariling pananampalataya na tinindigan. Kaya nga po, importante po sa atin, tinuturuan ko kayo ng doktrina natin. Kasi yung doktrina na yon, kahit bali-baligtarin kayo doon, hindi kayo magbabago ng isip doon. Kasi yun nang talagang inakap niyong doktrina. Iisang Diyos, 3 persona, at sa isang persona ang tagapagligtas, ang isang persona ang kasama mo, at ang isang persona na iwan doon sa trono. At ngayon, nasa kanyang kanan, yung isang persona. Di ba? Tapos yung pangatlong persona, kasama mo. Nag-aalaga, nag-aakay sa iyo.
Nagli-lead sa iyo sa katotohanan. At so, yan yung mga number one doctrine kasi natin yan eh. Yung we believe in God, the Father, Son, and Holy Spirit in three person. I believe in God, the Father. I believe in Jesus Christ, di ba? I believe in the Holy Spirit. Praise the name of the Lord. So, yun po yung naging challenge kay Titos. Pero walang imposible po. Ang mahalaga po may desire kayong maglingkod sa Panginoon. Kung hindi, anong purpose nyo? Mabuhay lang at mamatay afterwards. Ah. Praise the name of the Lord. So, dito ay mapansin natin yung so, kailangan may elder at mayroong katangian ng elder. Katulad din ng sa Timothy, no? Ganyan din. Halos pareho lang yung ano eh. Tapos, kailangan ang tinuturo yung sound doctrine, yung maayos, mainam at hindi liko-likong doktrina o katuruan. Ang pinakamahalaga po dito, kung naalala niyo sa kwento ng sa Acts, no? Ito mag-asawa si Aquila at saka si Priscilla. Nangangaral na sila kasi naborn again sila. Tapos narinig sila ng apostol. Tapos ay, ang ginawa, kinuha sila. Tapos tinuruan ng mas maayos. Kasi sa sobrang fire nila, ano na kagad sila? Nangangaral, okay. Pero pag tinanong, teka, wala akong alam. May mga ganon, di ba? Bali-baliktot, balubuluktot ng kanyang mga turo. Naalala ko isang pastor natin. Hindi ko maintindihan din. Kasi kung hindi mo naintindihan yung buong Biblia, madali ka talagang maliko. Kailangan yung buong Biblia nandun sa picture sa utak mo. Teka, kung gano'n ang sinasabi mo, paano naman yung talagang katuruan na ito, kabuuan? Di ba, gano'n? Yun yung iisipin mo, yung kabuuan. Hindi pwedeng ang katawan ay mata lang. Sabi ng bulag, ang elepante, ang laki. Kasi nakakap siya sa hita. Ano kang malaki? Mahaba dahil nakahawak siya dun sa ganon, sa trunk. Ay nako, napakahabang mapayat kasi nakahawak sa buntot. Kasi bulag, di ba? Kaya kung ikaw ay bulag sa buong katotohanan ng panukala at salita ng Diyos, madali ka talagang malinlang kasi bulag ka. Kaya akala mo, ang elepante, napakapayat at napakahaba. Kasi buntot lang eh. Buntot ang hawak eh. Bulag nga eh. Tapos yung nakahawak sa ba, laki ah. Ang trunk eh. Dito hawak, hita eh. Ay, isa yung ganon, hindi katamtaman naman, hindi naman napakapayat, hindi naman napakataba, pero mahaba. Ganyan eh, di ba? Kaya wag tayo maging bulag. Sabi niya sabi niya ni Pablo, ako'y tinalaga para magturo din ng kaalaman, no? So hindi lang pagtitibay ng pananampalataya at paglago sa pananampalataya, pagtitibay at paglago rin sa kaalaman ng katotohanan. Yeah. Ganda ng ito. Ganda ng pero dito sa New King James, ang hirap intindihin. In hope of eternal life which God who cannot lie promise you. Ito kasi, acknowledgement of the truth. Yung pala yun. Acknowledgement of the truth which is according to godliness. Now, according to the faith of God's elect, and an acknowledgement of the truth which is according to godliness. Parang Tapos committed, manifested this word through preaching which was committed to me according to the commandment of God. So yan yung mga dapat nating pansinin. Binasa nyo ba to? Sabi ko, basahin nyo, di ba? Yan. Madalas daw, ang isang Kristiyano, misal na kung bago, nagdududa sa kanyang kaligtasan. Sasabi niya, ligtas ba ako? Hindi. Ligtas ba ako? Hindi. Yan. So, hindi pa siya, either na hindi pa niya alam yung pangako ng Diyos o salita ng Diyos, o hindi niya pa mapaniwalaan yung pangako at salita ng Diyos.
Kailangan alam mo at sinasampalatayanan mo yon. Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Sa lahat ng tumanggap at nanampalatay, nanalig sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So ikaw ay isang kapanganakan na ayon sa Diyos o Espiritu ng Diyos. Hindi ayon sa tao at sa kalooban o sa laman at kalooban ng tao. So naborn again na kayo in spirit. Di ba? Kasi nanampalataya ako eh. Ay, naging anak ako ng Diyos dahil nananalig ako sa Kanya. Kasi sabi niya, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya. Okay, John 1:2. John 1:12. May jacket ka! Kasi dinig ko sa kanya, John 1:2. Ganyan. 12. O yan. May jacket ka. Praise the Lord. Pili ka na dyan. Sa jacket dyan. Ayaw niya mamili dyan. Kasi mabaho. Nung naglaba ako na isang jacket, parang kasya to sa akin. Sabi ko, hey, di sa'yo yan. Porkit nalaban na, gusto mo na. Unti-unti kasi pag naglalaba ako ng uniform ko, naglalaba ako isa. Para medyo, dalawa, ma'am. Kasi noong nakaraan, natuwa naman ako na medyo ilang piraso nagdala ako doon sa meeting namin. Nagustuhan naman ng mga pastor, nanguha sila. Kaya pa rin ng Diyos. Blessing din, di ba? Praise the Lord. Kaya huwag niyong iisnabin yan. Malay niyo, biglang mag-snow sa Philippines. Kasi nag-snow daw ngayon sa sa Saudi. Umulan ng yelo. Malapit na rin sa Philippines. Wala ng yelo. Kaya, inihanda ng Diyos yan. Everything has a plan, di ba? Yung mga tinapon nila, gagamitin ng mga Pilipino. Praise the Lord. So, tingnan natin ang, saan na ba yung ating lecture dito? Nawala na yung, ito. Ay. Okay. Sino si Jesus? Sa Titus. Sino si Jesus sa Titus? Ito pinakamaganda. No? Siya daw yung Diyos at katubusang gawa. Yan. Redemptive work. Ito yung isa sa 16 fundamental truths na hinahawakan natin. Isa sa 16 na katotohanang inaakap ng Assemblies of God. Naniniwala tayo na babalik si Jesus. Pero ang paniniwalang babalik si Jesus ay nagsisimula sa rapture, bababa ng pisikal, at iaakit tayo ng pisikal. Ayan. Hindi, kahit patay ka na kasi may glorified body ka na eh. Sabi sa chapter 2, punta tayo sa chapter 2, verse 13 and 14. Yan yung ating isa sa mga 16 fundamental truths. Naalala mo, Bena, na naturo ko sa inyo? Minsan, re-reviewin ulit natin yan from time to time. Minsan, isip ko tuwing first Sunday kapag nandyan lahat ang mga kapatiran. No? Sabi dito sa Titus 2, excuse, 13, sabi dito, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, 14, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Tagalog. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan,
Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Yan yung ating isang doktrina na pinanghahawakan. Darating siya. Para parusahan ba tayo? Hindi po. Para sama tayo sa kanyang kaluwalhatian. At sa ganon, lalo tayong maging malinis, dalisay. Mas maganda kung babasa. Pag Tagalog kasi medyo bitin eh. Ito sa 13. Basahin natin yung 12. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pagpapalang araw na ating inaasahan. Yun yung pag-appear ni Jesus. So sa English kasi, looking for the blessed hope of the appearing of the Lord Jesus Christ. Yan. Sino excited na makita si Jesus? Nakita niyo merong commercial sa TV, yung bata pumunta doon sa tinutulugan ni Jesus sa ilang. Sabi pa nga ni Jesus, uy, delikado ang bata na lumalakad sa ganyang lugar. Bakit niyo ang aga niyo naman akong puntahan? Kasi meron isang bata na excited sa pagtuturo niya. At sinama pa niya yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya, pagod na pagod. Sabi niya, bilis mo na. Excited na excited kasi isa. Talian natin ba? Para pagka dating natin doon, konti lang yung tao, wala pang tao. Para makalapit sila kay Jesus. Yung pinakita sa commercial, yung tungkol sa The Chosen. Pinapalabas yun sa The Chosen. Manood kayo sa TV. The Chosen. Ang pinili. Yan. The Anointed One or the Christ. In literal meaning, the Christ, the Kristo. O the chosen. So ito yung number 1 na doctrine natin. Jesus is the coming Messiah. Sabi ng nanay ko, andyan pa rin kayo. Sabi niya, darating na ang Mesiyas. Aabutan kayo, nandiyan kayo nagtutumpukan, nagiinuman. Kasi madalas sa pamilya din namin, ganyan eh. Umpukan ba na nagiinuman. Everyday yun. Walang holiday doon. Lagi yan na pag magkita-kita. Sabi niya, kailan ba kayo darating na Mesiyas, abutan kayo, nandiyan nagtutumpukan. Yung nanay ko na yon, Catholic yun. Pero tinan mo, alam niya yung doktrina na darating ang Mesiyas. Kaya sabi nga niya sa akin kaya alam ko nasa langit si nanay. Sabi niya sa akin, si Kristo ang Mesiyas. Si Jesucristo ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Grabe. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Ang saya ko noon nung sinabi niya sa akin yun. Naniwala siya sa 3 persona. Ang Diyos yung nasa langit. Si Kristo yung bumaba. Sabi niya, yung ikalawang persona, yung Mesiyas. At yung banal na Espiritu, ang ating kasama. Trinitarian. Hindi oneness. Ang oneness, 2 klase. Either Diyos lang, Father lang, o either yung Son ang ginagawa nilang Father. Di ba? Ang, alam mo na, Father lang. Yung, Father rin lang. Yung isa naman, yung isang oneness dyan, si Jesus yung Father. O, di ba? Ang gulo. Tayo naguluhan pero sila, mas naguguluhan sila sa atin. Kanya-kanyang gulo ng utak. Di ba? Matibay. Tingnan natin, sinong katotohanan. Di ba? Purihin ng Diyos. Kayo po ba ngayon, ay ganyan ang inyong expectation? Are you expectant of God's promise that Jesus Christ will return for you and for me? Praise the Lord. Sana
Kung abutan tayong buhay. Kung hindi naman, purihin ng Diyos, pag dilat natin, andyan na siya. Kasi matutulog muna tayo eh. Pag namatay ka, natutulog ka lang. Pag nandyan na siya, pag dilat mo, nasa harapan ka, nakapila ka oh. Wow. At the last trumpet of, yun nga yung piyesta ng trompeta. Last trumpet. Ba, saya noon, di ba? Saya. Glorious day. Oh, kasi magpapahinga ka muna eh. Pag gising pag last trumpet, gising yun. Shh, sabay-sabay. Rapture ng buhay, pati ng patay, yung patay kay Kristo. Namatay kay Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God, to that glorious appearing. Sabi niya, blessed appearing of the Lord Jesus. So, pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kalulahatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas in Jesus Christ. Dito, na si Hesus Kristo. Dito yung mahahayag. Doon sa English, appearing. Dapat ano ba yung Tagalog ng mag-appear? Mahahayag, makikita. Tagalog ng appearing. Sabi niya, blessed appearing of the Lord. Di ba? Sabi dito, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun yung 13. Na tumatanaw sa pinagpalang araw o pinagpalang pag-asa at glorious, malwalhating pagpapakita, pagdating, at pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pero meron pong catch. Dapat po, sabi, kailangan natin mabuhay ng naayon sa kanyang kalooban na malinis na pamumuhay. Matuwid at malinis na pamumuhay. Para makita nyo yon, yung glorious, yung blessed hope and glorious appearing of the Lord Jesus Christ. Araw ng pagpapahayag o araw ng pagpapakita ng Panginoon o pagbabalik, araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Tayo manalangin. Ama, ikaw ay tapat na Diyos at dakila. Hindi ka papayag na may masulat sa iyong salita na magiging liko ang paniniwala at pananampalataya ng iyong mga tagasunod, ng iyong bayan, ng inyong mga anak. Kaya nga po, ang tunay na anak nyo ay nakakaunawa sapagkat nasa kanya ang banal na espiritu na nagpapaunawa sa kanya ng katotohanan. Pero yung mga taong hindi umuunawa, hindi nananampalataya kahit anong basa nila sa salita mo, Panginoon, liko pa rin ang kanilang mga utak at hindi nila maunawaan ng lubos ang inyong sinasabi at hinahayag sa inyong salita. Kaya inyong kahabagan, Panginoon, ang mga taong naliligaw ng landasin. At kami naman, Panginoon, inyong patatagin, inyong pasinagin, inyong patuloy na linisin, inyong patuloy na ituwid, Panginoon, upang sa ganon, O Diyos, sa nalalapit na pagpapakita mo muli sa mundo na ito, kami ay masayang sasalubong sa aming Diyos at tagapagligtas sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory, glory to God. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos, maraming salamat. Tayo magbigay ng kapo sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Purihin ka, Ma, maraming salamat sa oras na ito.
At bigyan mo kami ng kaliwanagan, yung panalangin lang namin, Panginoon, yung mga bulag makita, yung mabingi makarinig sa iyong katotohanan na salita, Panginoon. Purihin ka, Ma. Maraming salamat din sa oras na ito. Kami magbigay ng papuri, handog, pasasalamat sa iyong harapan, Panginoon. Tanggapin mo po ninyo ang amin pasasalamat at handog sa iyong harapan, Panginoon. Ito yung maging kadakilaan ang makatulong sa mga nangangailangan, Panginoon, lalo na sa iglesia na ibang bansa, mga karapit namin. Pagpalain mo tong Lola Bull as your of God, Panginoon, ngayon dito nagkukulang sa inyo, Panginoon. Tapat, Panginoon, ang sumasamba dito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, lalo sa mga kapatid namin, pagpalain mo rin sila. May trabaho man o wala, Panginoon, ikaw ang suporta sa lahat ng bagay. Sa iyo naman ipagkaloob ang mga bagay nito sa pangalan ng Panginoon Hesus, ngayon at magpakailanman, lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa pagpapala ng mga patuloy na sumusuporta sa ating gawain. Glory to God. Hallelujah. Yan po yung ating bulsa de offering and tithes. Bulsa de offering and tithes. Nakita niyo na i-post na po sa ating group chat. Okay, at happy birthday and Lord bless you sa mga may birthday ng August. Madaming birthday ang August, no? The Lord bless you. Okay, si Liza, si Boogie, si Alex, sa mga magkakapatid, mga August birthdays. 23. Si Boogie, 18. Ano ba ngayon? 17? Oh, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, Happy dear. birthday, happy birthday, happy birthday, bukas. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, mother, bukas. Si Darl. Si Darl. Happy birthday, dear Happy Tito birthday, Boy. mother. Aray. Happy birthday, bukas. Birthday to you bukas. Happy birthday. May pa-ice cream ba? Oy, hindi lang dapat kiss, dapat may gift. Sad birthday kasi 3 payday na akong walang sweldo. Hindi, Tatlong hindi payday binibigay na. ng aming trabaho. Jollibee bukas. Ayan na, magandang birthday yan. Pero hindi naman hindi tayo nakadepende sa pera. Pasalamat pa rin tayo dahil kahit walang sweldo. Happy birthday. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi nga isn't life more than food and body more than clothes or raiment? Yeah. Sabi nga tingnan mo naman yung Correct, damo. correct. Yung damo. Yung mga ibon. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you sa patuto. Amen. Amen. So, tayo tumayo para sa ating pastoral na panalangin. Panalangin din natin ang ating bansa. So nakita nyo naman na mukhang ginigera na tayo ng China. Ako po ay Chinese by blood, Filipino by spirit, by heart. Niloloko ako ng mga kapisina ko eh. O yung mga Chinese dyan, umalis-alis na. Hoy, born to a Filipina mother, born in the Philippines. Born to a Filipina mother in the Philippines. Batas yun. Kapag ikaw ay nanay mo ay Pilipina at doon ka pinanganak sa Pilipinas, Pilipina ka. Ang lolo ko yun. Lolo ko lang yun. Lolo ko lang yung Chinese. Lolo lang namin. Pero mahal niya ang Pilipinas dahil dito siya nag-asawa. O, di ba? Hallelujah. Tayo manalangin. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Pwede natin sabihin kung ano ang ating mga dalangin
at hinihiling at kailangan at mga bagay na ating inaasam-asam. O Diyos, bukas ang aming puso't isipan sa inyo, wala kaming malihim. At alam niyo din ang bawat pangailangan, ang bawat damdamin. Alam niyo din, Panginoon, ang bawat sakit at bawat hinaing. Alam niyo, Panginoon, ang bawat tubok ng aming mga puso. Thank you, God, because you are a God who knows everything. You are a powerful God, an omniscient God, and an omnipotent Father. Kaya salamat po, Panginoon, na meron kang laging bagay na mabuti na inihanda para sa amin. Bagay nga na hindi pa pumasok sa puso at isip sa pandinig ng tao. Meron kang inihanda sa mga nananampalataya at sumasamba, kumikilala sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa mga magkakarawan at mayroong karawan tong gusto na ito, Panginoon. Ang month ay insignificant. Ang significant, Lord, is your hand that blesses these people, that continuously enjoys your presence, your blessing, your goodness. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Meron kang katapatan sa bawat isa na nagkakarawan ngayon. Nawa ang kanilang buhay patuloy na maging mayabong, maging mabunga na naglilingkod sa inyo, mabunga na nagbibigay ng glory sa pangalan mo, mabunga na napatuloy na lumaranas, Panginoon, ng goodness and faithfulness niya. And abundance, Lord, from Thee, O Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po sa mga may sakit. Salamat sa kagalingan. Dami rin naming mga pastor at mga kamag-anak ng pastor at mga mahal sa buhay at mga kasama sa gawain nito, kasama sa iglesia niyo, kasama, Panginoon. O Panginoon, na mayroong mga dinaramdam. Lord, sabi nga, Panginoon, pagka dinalangin namin, pinapakinggan mo. Right now, we are praying for healing. Healing, Lord. For every sickness. Healing. Hallelujah, hallelujah. Healing, Lord, for every sickness. Salamat, Panginoon. Bigay mo, Ama. Ipagkatiwala mo, O Diyos. Paboran mo, Panginoon, ang aming kahilingan sa mga naapektuhan ng sakit, O Diyos, ng katawan na ito. Thank you for the miracle of healing. Thank you for the cross, for the blood of Jesus, O God, that gives healing, Lord, sa body namin, Panginoon. Hindi lang sa spirit, kundi sa buong katawan namin, Ama. Glory, glory, glory to God. Thank you, Lord, and we claim the healing in the mighty name of Jesus. At ganoon din, ang protection nyo, hindi lang sa amin, kundi sa buong Pilipinas at sa bayan ng inyong mga anak at sa pamilya ng iyong mga anak na ito, O Diyos. O Lord, thank you that you are our protector, our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Lord, you will never leave us nor forsake us. You always give us what we need, O Father in heaven. As our loving Father, thank you, Jesus. We claim this, O God. We claim all of this. We claim all of this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tayo ay patuloy na magpuri. Hallelujah! Magtaas sa pangalan ni Yahweh na aming Diyos at Ama ng aming Panginoong tagapagligtas na si Jesus at ang pinanggalingan ng aming tanging kasama at kaaliwan, kapangyarihan at kalakasan na banal na Espiritu. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. Thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga. At tayo po ay mag-documentation.